Ayun. So good day mga kapirata. Bali ngayon, pauwi na tayo. Ay, nagano tayo. Under time tayo kasi may pupuntahan tayo ngayon. And syempre malayo-layo. So kailangan talaga natin agahan yung uwi. Kasi hindi natin siya mapupuntahan kinabukasan. So ngayon na lang. Nakachinelas pa. Kala ko hindi naka-ano yung helmet ko, hindi naka-strap eh. Takbong pogi ka. Gusto ko sana talagang yung magpalagay pa ng isang salamin. Katulad nung kay kuya doon. Dalawa yung 4 bali salamin niya. Gusto ko sana magpadagdag pa dito. Kaso hindi ko alam kung paano yung diskarte na gagawin ko. Pero kung magawan ng ng paraan, papalagyan ko talaga ito ng isa pa. Kasi may part talaga na kahit meron na ako ng blind spot mirror saka ng side mirror mismo, may part pa rin na hindi ko makita eh. May talaga may part na hindi mo masilip unless talagang mo siya sipatin mo. So yun yung mahirap, kaya gusto ko magpalagay pa ng isang side mirror talaga. Handcuff na, bawal lang marurot. Ako hindi na ako harurot, mahirap na. Takbong lang, pogi lang. Motorcycle lane lang lagi. Gantong takbo lang, nasa 40 kilometers per hour lang tayo, or kung magbibilis tayo 60 lang. Ang luwag na yun para mag-drive sana laging ganito dito. Takbong 60 lang, takbong 50 nga lang eh. So pang ilang araw na ba ng NCAP? Pang 5 days na ngayon ng implementation ng NCAP. And so far maganda naman yung nadudulot niya. Kasi katulad nga nito, naiipon yung mga motor. Parang mas nagiging disiplinado yung mga motorista natin. Yung mga bus, hindi na sila yung nagkakat sa motorcycle lane madalas, pero meron pa rin. Katulad niyan, yung parang saktong iwas na lang talaga, pero hindi na sila yung tumatambay. Pero di pa rin maiwasan eh. Dami na natin to kasi mahaba-haba to. Hintayin na lang nating makatawid. Tawirin nyo na para makalis mo yan sa MC. Ayaw pa daanin eh. Hindi sana kanina pa nakatawid. Tignan nyo guys, ayaw na nilang pumasok ng MC lane. Dati makikita mo yung mga PUV nagsisipasukan ng motorcycle lane eh. Ngayon hindi na talaga yung mga buses. Siyempre magkano rin kasi yung violation. Kung di ako nagkakamali 500, pero di ko sure
okay na okay para sa akin ang MC Lane. Ang init ngayon. Init. So bilis-bilisan na natin yung biyahe. Bilis ang biyahe ngayon, parang wala pang 5 minutes ako nagbabiyahe. Tuloy-tuloy talaga ang biyahe ngayon, walang aberya. Dito na lang tayo. Nagre-record tayo ka lang, hindi nagre-record eh. Ang bilis ng biyahe. Pero wag tayo lalagpas ng 60. Kasi mamaya mahuli tayo. Not bad. Hindi rin naman masama na nagka-eltap talaga. At least tignan nyo, disiplinado lahat ng nagmomotor, yung mga kotse, pati yung mga public utility vehicle. Okay, hindi na sila lumalagpas sa MC Lane. Pero meron pa rin talaga katulad nito. Itong dipo, saan na ito manguhuli? Tama. Hindi naman tayo nagmamadali. So ganun lang, bigayan lang talaga pag nasa kalsada. Wala namang mangyayari kung may paggunahan ko. Mamaya ma-aksidente ka pa. Tulad nito. Pagpasin na kasi tatawid lang naman sila. Dito lang talaga may problema sa sa NCAP kasi nga yung motorcycling kasi dito talagang nadadaanan na ng ng mga bus kasi nga umiiwas sila doon sa pangalan dito sa palengke yung katulad dito. Pero kung malinis to, yung wala talagang obstruction, okay na okay talaga dumaan dito. Kahit dito problema ulit mga PUV. Saka ito syempre mga nagme-merge, medyo mahirap rin yun tansyahin minsan kasi merging lane niya, so dapat talaga extra cautious ka. Kasi ito pa sa Sullivan, dito yung pinaka nakakatakot mga Samurai X. Yeah. Alikabok meron batang alikabok dito. Pupuwing ako.
kagalingan sa pag ano eh, pagpasok eh. Kasi pag before 200 meters, kuwari, pumasok ka kagad pa U-turn ng nasa 300 meters na pa or sabihin natin 250, possible talaga matikitan ka. Kaya dapat talaga onting ingat pagdating doon. At ginawa man lang nilang 350 kasi mabibilis yung mga sasakyan dyan. Ay, 350, 300 meters. Init. Naka ano pa tayo, na blazers pa tayo. Dapat nag t-shirt na lang talaga ako eh. Dito wala nang ano dito, motorcycle lane. Okay. Ano to, galingan nyo na lang talaga. Dito mga ano eh, nakakatakot eh. Para ka na ipagbardagulan talaga sa mga sasakyan. Tulad mo, nagbababa. Ang liit ng daan dito. Tapos nilagyan pa ng MRT, kaya medyo talagang ang hirap ng sitwasyon pag dito ka nagmomotor o kaya dito ka dumadaan pa uwi. Ay nako, super traffic. Lumusot. Mahirap na mamaya, masagi pa tayo. Masiraan. Ayun, katulad nga lang sabi ko, hindi tayo talaga mahilig sumingit-singit. Kasi takot talaga akong mag-overtake kasi nga mamaya pag overtake mo biglang may sumulpot na sasakyan, di ikaw yung madadali. Hindi tayo madalas sumingit, pero kung kailangan naman, sa akong kaya naman yung maluwag na maluwag, doon lang ako sumisingit talaga ng sagad. Pero sa mga ganitong pagkakataon naman, okay lang kahit hindi na. Sa mga ganito lang natin gamitin yung kapangyarihan natin, singit-singit.
Pauwi. Ayun no, tuloy-tuloy biyahe ngayon. Pero grabe oh. Ang ano na, ang sigit na talaga ng daan dito. Dati naalala ko sa buong ano, sa buong biyahe ko pag pumapasok ako, dito yung pinakamaluwag na daan ngayon. Ito na yung isa sa mga masisikip na dinadaanan ko. So grabe talaga. Sana matapos na tong MRT. MRT nga ba to, LRT? Basta sana matapos na to kasi nga ano na eh, ang hassle na, sobrang traffic. Siguro pag natayo to, mabawas-bawasan na yung traffic. Katulad ko siguro kung matayo man to at mas convenient kaysa magmotor ako, mag-MRT na lang ako, diba? Kaysa nga naman ano ka, nagpapagod kang magmotor, mas madali talaga mag-commute. Sa totoo lang, para sa akin, ang personal opinion ko, mas madali mag-commute. Ang nagpapahirap lang talaga sa pag-commute dito sa Pilipinas, pag ano ka, pag ginabutan ka ng rush hour, syempre siksikan, tapos ang traffic pa uwi. Pero kahit naman traffic pa uwi, at least walang ano tawag dito, wala ka namang pagod sa biyahe kasi nga pwede ka matulog sa ano mo doon sa sinasakyan mo kasi hindi naman ikaw yung nagdadrive. Pero kung ikaw nagdadrive na ko, wala kang pahinga talaga hanggang pag-uwi. Tapos aside from that, siguro yung ayaw ko lang pag nagko-commute, pag nakatayo ka, yung naabutan mo nakatayo ka, hanggang pag-uwi mo nakatayo ka pa rin, buti niya, pagod talaga. Oh yeah, kailangan natin bilisan dito. Ingat kasi maliit ang daan. Tignan nyo, isang bus lang yung nag-ano dyan, nag-traffic na. Nagbaba lang yung bus pero na-traffic na. Paano pa kaya ito pag ano? Pero magiging 2 lanes to, kaya to 2 lanes eh, pag wala na tong mga sagabal na to. Pero ngayon kasi nagagawa pa rin sila eh. So talagang 1 lane lang ngayon yung ano, yung para sa sasakyan. Okay. Dito tayo. Dito medyo ano pa rin, medyo mabagal pero gumagalaw. Hindi siya yung totaling nakatigil ka sa traffic. Hindi ganun yung sitwasyon dito. Dati kasi nung bago-bago pa lang ginagawa to, talaga stranded ka eh. Talagang tunganga ka sa traffic. Ngayon hindi na masyado. Nakakagalaw-galaw na tayo. Saan tuloy-tuloy yung biyahe natin. Nakakatakot nga lang dito yung mga lubak na malalim, saka yung mga bakal na parang ano, parang tawag yung grills. Basta yun, yung mga ganyan no, hindi ko lang makita sa camera, pero yan, nakakatakot yung mga yan eh. Kasi minsan ang taas niyan eh, ang taas, yung mga butas pang ganito na nakakatakot ba na sumabi tayo. Pero yung ano lang naman, yung sapatos lang natin.
Bilisan na natin. Mauna tayo dito. Dito na ako. Solve na ako dito sa ganito kalayo. Si doon na lang po, dyan banda sa pa-soldier. Traffic na dyan eh. Ay! Parang traffic tuloy. Ano na, lubak-lubak na. Kaya ayoko nang gumilid dyan. Dito na lang tayo mag-stay. Parang ulan pa. Pagpasok. Kailangan talagang mag-ingat. Wasak talaga itlog mo dito. Okay. Ito malalim naman, no? Ganda na itong ano na to.